Huli kam sa Tondo, Maynila, hinabol ng 3 lalaki ang isa pang lalaki at pinagbabaril. Agad pumasok sa loob ng tindahan ng lalaki at nanutok ng baril sa kahera. Halos araw-araw may nababalitang ganito sa Metro Manila. Nabalian at nagtamo ng sugat ang isang pulis matapos siyang bungguin. At mabilis na may hinablot, Confident ka pa bang maglakad mag-isa sa gabi? Inaputukan ang lalaking sumusugod, pinagtulungang hablutin ang bag ng pasahero. Pero ayon sa report, nitong nagdaang taon, bumaba ang crime rate sa Kamaynilaan. Mas safe na nga ba ngayon ang Metro Manila? Here's what you need to know. Ayon sa report ng National Capital Region Police Office o NCRPO, bumaba ng 21.71% ang focus crime sa Metro Manila from January 1 to February 15 ngayong 2025, kumpara sa parehong period noong 2024. Focus crimes ang tawag sa mga seryosong offense na madalas mangyari. Ang mga bumaba po ay mga homicide, physical injury, rape, murder, and theft. Ngayon, yung robbery, carnapping of motor vehicle and carnapping of motorcycle ay medyo may slight increase, pero sa kabuuan ay bumaba po ng 21%. Pag pinagsama-sama po lahat natin yung mga focus crimes po na yun. Ang focus crime po kasi ay ito yung mga binabantayan natin. Kasi ito po yung mga krimen na direktang nakaka-apekto sa pang-araw-araw na kabuhayan po ng ating mga kababayan. Ang mga focus crime ay binubuo po ng mga crimes against person at saka yung crimes against property. Sila po yung mga krimen po na paulit-ulit po na nangyayari araw-araw. Kaugnay rin daw ng pagbaba ng crime rate ang pinalakas na police visibility sa Metro Manila. Tayo po ay nagkaroon po ng aggressive police visibility. Idinideploy po natin sila sa lansa, sa kalsada at places of convenience kung saan marami pong tao at kung minsan nagdi-deploy din po tayo sa mga lugar na isolated. Aside from that po, nag-order po tayo ng aggressive campaign against all forms of criminality. And lastly po ay, of course, we are continuous in engaging the community po. In-organize po natin yung mga stakeholders natin para makatulong po sila sa crime prevention efforts po natin. Tumaas din daw ang bilang ng mga nare-resolbang kaso sa Metro Manila. Mula sa 93.91% noong 2024, 95.84% na ang crime solution efficiency sa rehiyon. Ayon sa NCRPO, bunga ito ng pinaigting na investigative capabilities at mas matibay na pagtutulungan sa pagitan ng mga pulis at judicial system ng bansa. Kung tatanungin ng madlang people, ramdam kaya nila ang pagbaba ng bilang ng mga krimen? Hindi ako naniniwala dyan. Dami nga yung snatcher ngayon, nagkalat sa karsada. Pati mga batang lagi nakaganon. Maraming manturukot dito. Parang hindi rin, maraming patagan. Nakawad. Ganyan pa rin. Ramdam niyo po ba na mas safe sa Metro Manila kumpara dati? Safe? Di ata. Actually, sabihin natin okay naman kasi mas maramdaman mo sabihin natin medyo peaceful, especially at night. So, naniniwala ako doon. Naniniwala ako na bumaba talaga yung crime dito sa Metro Manila itong taon na to. Safe na safe kasi marami ng mga kapulisan na naka-alert. Bawat kanto meron na. Hindi katulad ng dati na talagang walang matagal ang responding na kapag may mga pangyayaring ganyan. Pero hindi lang daw dapat mga pulis ang gumagawa ng hakbang sa pagsugpo ng krimen. Posibleng bumaba lalo ang crime rate kung lahat ay magiging alerto at alisto sa pag-report ng mga iligal na gawain. We will continue engaging the community because I believe sila po talaga yung number one factor na nakakatulong para ma-maintain po natin yung peace and order po dito sa NCR. Naniniwala po kami na mas marami nga ang nagre-report ngayon kasi mas madali pong lapitan ang ating mga pulisan kasi nagkalat po yung mga kapulisan natin. And at the same time, dahil nagkalat po yung mga kapulisan natin, naniniwala ako na ang ating mga kababayan ay naging mas tumapang at lumakas po ang loob nila ng mag-report sa mga krimen na nangyayari kasi naniniwala sila na yung mga kapulisan nila ay andyan lang at kaya silang protektahan anytime. Wala pong substitute
yung police presence doon po sa kalsada. Hindi po pwedeng palitan yan ng mga CCTV or video cam or whatever. Ang talagang effective po ay yung physical presence, warm bodies on the streets na pwedeng takbuhan po ng ating mga kababayan. And we will continue our aggressive campaign against all forms of criminality. Idagdag na rin po natin yung checkpoint operations. Siguro mas maganda lalo na sa karsada, dapat binabantayan nila. Ang dami mandurukot dito. Yan, lalo sa Pedro Hill, dito sa Escuda, sa top. Marami dito. Siguro kailangan pa mabantayan talaga. Lagi lang po magbabantay sa mga paligid, naka-alerto para po hindi na hanggat maaari wala nang krimeng mangyayari. Dito kasi mas maraming tao mas maraming hindi natin alam kung sino kasalamuhan natin. Minsan kasi, just like me, naging taong barangay din ako, which is kami yung unang-unang rumoresponde. Dapat i-check rin nila yung sa community. Ano ba talaga sabihin natin? Yung nangyayari, yung pinaka-grassroots. Gusto ko pong sabihin na ang prevention of crimes at saka maintenance po ng peace and order is a shared responsibility po. Ito po ay partnership ng law enforcement at saka sa community. Sana po ipagpatuloy po natin ang magandang partnership na ito para na rin po sa isang payapa at ligtas na National Capital Region. Ang pagbaba ng crime rate ng mahigit sa 21% ay hindi lang basta datos. Ito ay isang paalala na sa patuloy na pagtutulungan ng komunidad at ng mga otoridad, makakamit natin ang kaayusan at kaligtasan hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa.